Magandang araw sa ating lahat, Sir Nebkero at mga kapasta. Tawagin niyo po ako sa palayo kong Malu. Matagal na po akong listener, pero ngayon lang nagkalakas ng loob na i-share ang kwento kong nakakatakot. Back in 2016 po nangyari nang maikasal ako sa longtime boyfriend kong si Andy. 8 years po kaming naging magkarelasyon bago kami nagpasyang magpakasal. Hindi naman sa ayaw agad namin. Kaya lang marami talagang hadlang noon. Isa na roon ang financial status naming dalawa. Kasama na rin yung mga problema sa pamilya. Hanggang sa dumating na nga yung araw na pinakahihintay namin. Naikasal kami. Akala ko, Sir Neb, tuloy-tuloy na yung ligaya namin. Pero bigla na lang nangyari ang hindi inaasahan. Yun ay ang maagang pagbawi ni Lord sa groom ko. 1 week to be exact pa lang kami nakakasal nang maaksidente sa motor si Andy. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko nun. Parang pansamantala akong nawala sa sarili. Pakiramdam ko nun ay humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko dahil hindi talaga ako makagalaw at makapagsalita. Parang ako yung namatay. Para sa katulad kong bagong kasal, natural lang siguro yung reaksyon ko na parang gumuho yung mundo ko. Madalas akong magkulong sa kwarto at sa tuwing may papasok sa kwarto ko, nai-imagine ko na si Andy yon. Pag may naririnig akong tunog ng motor, akala ko si Andy. Ganun din kapag may kumakatok sa amin. Talagang agad akong tumatayo para buksan ang pinto, tapos madidismaya lang dahil hindi pala si Andy yon. Yung mga kasama ko sa bahay, hindi alam kung maaawa o maiinis dahil ang OA ko na raw. Makalipas ng 2 taon, Sir Neb, nakilala ko si Lauro. Bagong kaopisina ko. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa naging kami. Doon pa lang sana ako unti-unting makaka-move on mula sa pagkawala ni Andy, Sir Neb. Pero hindi ko inaasahan na doon din magsisimula ang tunay na kalbaryo at kababalaghan sa buhay ko. Mula nang isama ko si Lauro sa bahay namin, palagi na lang ang tingin ko sa kanya ay si Andy. Hindi ko na lang sinasabi sa kanya kasi ayaw ko naman na ma-offend siya. Isang beses naman, paalis ako ng bahay dahil may date kami ni Lauro. Bigla ko na lang nakita si Andy sa pintuan na parang pinipigilan akong umalis. First time kong makakita ng multo, Sir Neb, kaya talagang hindi ako nakagalaw. Basta nung time na yon, parang totoong-totoo siyang nasa pintuan. Nakatalikod nga lang. Pero syempre, sa tagal naming magkarelasyon, ay kilalang kilala ko na yung bulto niya. Kaya alam ko na siya yun. Suot yung barong niya nung kasal namin. Sa takot ko, Sir Neb, ay nagmamadali akong bumalik sa kwarto at nagkulong na lang. Hindi ko na sinipot si Lauro. Sinabi ko na lang na biglang sumakit ang tiyan ko. Nag-iiyak ako buong magdamag habang naglalaro sa isip ko yung pagkakita ko sa nakatalikod na si Andy. Nung sumunod na araw, binisita ako ni Lauro kasi nag-aalala siya sa akin. Habang nag-uusap kami, Sir Neb, ay nakita ko na naman si Andy na doon naman nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakaharap siya sa amin. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa akin, Sir Neb. Kung namamalikmata lang ba ako o talagang nagpapakita siya sa akin. Nahalata nga ni Lauro na parang namumutla raw ako. Hindi ko masabi sa kanya na nakikita ko si Andy. Baka hindi rin siya maniwala. Kaya sinarili ko na lang yung kaba ko. Sir Neb, bukod doon, may nangyari pa na hindi ko na talaga lubos maisip kung imagination ko pa ba o totoo talagang nangyari. Nung gabi na unang beses akong pumayag na makipagsiping kay Lauro, sa mismong kwarto ko, habang nasa ibabaw ko si Lauro, nakapikit ako nun.
nang bigla ko na lang maramdaman na iba yung bigat niya. Yung bigat na parang bumagsak lang yung katawan mo. Kaya napamulat ako. Ganun na lang yung naramdaman kong takot noon, Sir Neb, nung makita ko yung mismong mukha ni Andy. May talim na parabang puno ng galit yung tingin niya sa akin. At ang nakita ko ay yung mukha ni Andy nung patay na siya. Pati yung mga sugat niya ay nakita ko. Parabang siya yung pumalit kay Lauro sa ibabaw ko. Si Andy, saan yung bangkay na? Sa gitna ng pangingilabot ko ay bigla na lang niya akong sinakal. Hindi ako makahinga. Talagang pinagpawisan ako, kaya tinulak ko siya palayo sa akin habang habol ang paghinga ko. Pagtulak ko sa kanya, si Lauro na uli ang nakatingin sa akin. Nagulat si Lauro sa ginawa ko. Takang-taka siya kung anong nangyari sa akin. Hindi naman daw niya ako pipilitin kung ayaw ko pa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Lauro, Sir Neb, nung mga sandaling yon. Wala akong maibigay na paliwanag. Nag-alala ako sa kung anong mararamdaman niya kapag sinabi kong ginugulo ako ng multo ni Andy, na si Andy ang nakikita ko habang nagsisiping kami. Humingi na lang ako ng sorry. Pinauwi ko muna siya. Nung makaalis na si Lauro, nagpasama agad ako sa pinsan ko. Naghanap kami ng espiritista na makakatulong sa akin kung bakit ko nakikita si Andy. Hating gabi na nung makahanap kami. Inasikaso naman ako agad. Sabi nung espiritista, hindi pa raw kasi handa si Andy na iwan ako. Lagi lang daw itong nakabantay sa akin. Kaya ngayon lang daw ito nagpapakita kung kailan may bago na akong boyfriend ay dahil hindi raw niya gusto na magkaroon ako agad ng iba. Pinayuhan ako ng espiritista na ipagdasal si Andy ng 9 na beses ng sunod-sunod na gabi. Tapos, meron siyang orasyon na pinabigkas sa akin. Seryosohin ko raw ang pagdarasal. Kaya raw hindi matahimik si Andy ay dahil hindi pa ito nakakaakyat. Sinubukan ng espiritista na kausapin ang multo ni Andy para sa ikapapanatag ko. Kaso nahirapan siya. Masyado raw itong mailap. Binasa rin ng espiritista ang nakita niya sa akin sa barahang ginamit niya. Habang buhay na raw na nakakabit sa akin ang alaala ni Andy at magiging dahilan nito para hindi na ako makapag-asawa ulit. Nung ginawa ko yung pinagagawa ng espiritista, akala ko matatahimik na ako. Kampante ako pero hindi nagtagal. Ayan na naman siya, Sir Neb. Nakikita ko na naman yung imahe niya na mas malabo nga lang ngayon kaysa nung nakaraan na nagpakita siya sa akin. Pero kinikilabutan pa rin ako. Nag-decide yung mama ko na patignan na ako sa psychiatrist. Baka raw kasi hindi ko lang maamin sa sarili ko na hindi ko pa talaga tanggap na wala na si Andy. At nakikita ko si Andy sa katauhan ni Lauro. Kaya ganun ang nangyayari sa akin. May mga nireseta sa aking gamot na iniinom ko naman. Ilang buwan pa ang lumipas bago ako tuluyang nakawala sa sinasabi nilang mga hallucinations ko. Binahagi ko ito sa inyo kasi para sa akin, hindi lang yun basta hallucination. Totoo ko talagang nakikita si Andy sa maraming pagkakataon. Kung pwede nga lang ay sana lagi ko siyang makita dahil miss na miss ko na siya, Sir Neb. Kaso hindi ko rin naman maiwasan na hindi matakot. Dalangin ko na lang na sana ay tahimik na siya sa itaas ngayon, habang ako naman ay nag-iisa pa rin. Ayoko kasing maging unfair kay Lauro na habang kami ay lagi ko pa rin naiisip si Andy. Kaya mas pinili ko na lang, Sir Neb, na palayain siya. Hindi ko nga lang alam kung yung pananahimik ni Andy ay dahil sa wala na akong ibang karelasyon ngayon o resulta lang ng mga gamot na ininom ko. Yun ngang nireseta ng doktor. Pero kahit ano pa man yun, Sir Neb, mananatili pa ring nag-iisa si Andy sa puso ko. May mga pagkakataon na hinihiling ko,
sana magpakita siya ulit sa akin. Pero wag sana sa paraang nakakatakot. Kung pwede sana ay yung itsura lang niya noong nabubuhay siya at hindi yung isang bangkay. Katagalan Sir Neb, napapansin ko na parang nagkakatotoo yung sinabi ng espiritista. Habang buhay nang mananatili sa akin yung mga alaala ni Andy at dahil doon ay hindi na ako makakapag-asawa. Mukhang doon nga mapupunta yung kwento ng buhay ko. Kasi para bang hindi ko na talaga kayang magkagusto sa ibang lalaki maliban kay Andy.